your one-stop store of IT products and printing consumables and after-sales service. Available are printer, laptops, PC desktop, computer parts, and accessories. Vending machine, laminator, binding machine, tuner powder, tuner cartridge, drum kit, refill ink, eco solvent ink, pigment ink, sublimation ink, laminating film, photo paper, office and school supplies. Almia Digital Marketing Services, Cotabato City Branch, located along National Highway, Rosary Heights 1, Sinsuat Avenue, in front of Colan School, Cotabato City. Almia Digital Marketing Services, Sarip Agwak Branch, National Highway, Poblacion Sarip Agwak, Maguindanao del Sur. For your inquiries, you may text or call at cell phone number 0935-921-2261 or visit its Facebook page, Almia Computer Works. What are you waiting for? Grab yours! Magandang araw mga magulang at kabataan! Naghahanap ba kayo ng paaralang maayos, mapagkakatiwalaan at abot kamay ang bayarin? Sa Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated, tumatanggap kami ng kindergarten, elementary mula grade 1 hanggang grade 6, junior high school mula grade 7 hanggang grade 10, at senior high school na may strand na Humanities and Social Sciences. Sa Kidpi, may maalagang guro, maayos na pasilidad at edukasyong para sa masa. Mayroon din kaming scholarship program at tumatanggap ng mga scholars. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-enroll na sa Kidpi. Para sa impormasyon, makipag-ugnayan sa 0905-1423-948. Matatagpuan sa Poblacion 8, Kakar, Cotabato City. Sa Kidpi, abot kamay na bayarin, edukasyong siguradong kinabukasan. Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan hindi balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na bahas ka pangile ko dia ko pagkabate sa Quran kadi ko gere sa mapya nakyogo na makele kupon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuan, Bapa? Kaadin na katawang ko. Namba patalunong ka na mapiyay ka-check upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check up sa mata. Surlang Eye Care Clinic. Matunong kayo ito ba, Bapa? Maya ba sa pagkambitya tanan na mapakayat daun kasaki kabawangan ko namag. Luka buanga sa Malaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Ana inshallah nanalmo ko. Namagudasukal nalmo ko kando makele ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, mubangili kano sa mapeka check-up nin sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangi kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa Balaka na Gutierrez Avenue, Dusin Suat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan 0966-024-6066. Kano email ad nilan glangacc@yahoo.com. Ang ikanudan sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck-up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, PAP
smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Country's friendly station, Radio Natin. إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب
إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At ako'y sumasaksi din na si Muhammad ay sugo at alipin ng Allah. Mga kapatid sa pananampalataya Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay sumasa inyo. Welcome po muli sa isa na namang episode ng ating programang Ito ang Islam. Sumasa inyo every Tuesday mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Dito lamang po sa radyo natin, FM, broadcasting mula sa mataas na lugar ng PC Hill, Cotabato City. Yes, alhamdulillah, 95.9. Ano po? Radyo natin FM. At siyempre po, Brother Abdul Muhammad Jacobo po lamang ang sa inyo ay muli naganyaya na samahan niyo ako po sa isang buong oras na sharing patungkol po sa Islam. Nais po namin i-share sa inyo ang Islam para maintindihan natin, maunawaan natin, na mawala yung maling akala sa Islam. Masyado kasing malagana po yung maling akala sa Islam. Kaya ang programang ito ay buong puso naming inihahandog sa inyo, lalong-lalo na sa mga mahal nating kababayan ng mga Kristiyano. At ito po ay hatid sa atin, Masya Allah, alhamdulillah po, hatid sa atin ang ating butihing BTA Member Parliament, ang ating pong Deputy Speaker, Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema, kasama ang buong staff ng kanyang opisina. Masya Allah.
Jazakumullahu khairan sa lahat. At sa mga mahal nating kababayan ng mga Kristiyano po, ito po'y especially po para sa inyo sapagkat ang Islam po sa pamamagitan ng Quran, ang Allah ay nagsabi na ang isang mananampalataya, ang isang tunay na mananampalataya, kung ano yung gusto niya sa sarili niya, yun din ang gusto niya sa kapwa niya. So para sa inyo po, mga minamahal naming kababayan ng mga Kristiyano, alam nyo po, yung katawagang Christian, nasa Quran po yan. Ha? Nasa Quran po ang katawagang Christian. At ipinag-utos, isipin mo, ipinag-utos po ng Allah sa mga Muslim na kahit isang bersikulo, isang aya, isang verse ng Quran ay dapat pong maipaabot. Dapat po ma-share. Dapat ma-share. Yan po yung isang kautusan ng Allah. Bilang Muslim, obligado po kami. Dahil obligatory, hindi pwede na hindi gagawin. Na? Yes. May kaibigan ka na Christian. Kaopisina mo Christian, classmate mo Christian, barkada mo Christian, kapitbahay mo Christian, Facebook friend mo Christian. May mga Facebook friend ka na Christian. Ngayon, bilang Muslim, obligado ka na maging bahagi kung mayroon kang ginagawa para ipaabot ang turo ng Islam. Nasa panahon ngayon, napakadali eh. Napakadali. Pindutin mo lang yung share button, yung ating talakayan ay makarating na. Makita ng iyong mga FB friend na Christian. Ganun na po kadali. Mahirap po na pagdating ng araw ng paghuhukom, yang barkada mo, kapitbahay mo, kapamilya mo, kaopisina mo, na Christian, ay magrireklamo yan sa Allah. Bakit hindi mo man lang nasabi sa Kanya ang tungkol sa Islam? Kaya, tinan mo anong nangyari sa akin. Ikaw kasi, hindi mo man lang sinabi sa akin kung anong Islam. Tingnan mo, kapatid, ganun po kahalaga itong pagpapaabot ng katuruan ng Islam. Kaya mga mahal naming kababayan mga Kristiyano, hayaan po ninyo na sa pamamagitan ng programang ito ang Islam, handog po sa inyo, hatid sa atin ng ating butihing BTA Member Parliament, ang ating pong Deputy Speaker, Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema, kasama ang kanyang buong staff, ay inanyayahan po namin kayo inshallah na maging bahagi ng programa natin ito. Ito po ay sharing. Nasa sa inyo. Excuse me po. Nasa sa inyo po yung evaluation na sinasabi natin. I-evaluate mo. Verify mo yung sinasabi natin. Di ba? Ganun lang po. Allahu Akbar. Sinasabi ko po at sinisigurado nga namin na kapag i-verify mo yung mga pinagsasabi natin dito, mga sharing natin, i-verify mo, malalaman mo, totoo, tama. Yes. Totoo pala na itong si Muhammad ay hindi marunong bumasa at sumulat. No read, no write, si Muhammad po. Yan po si Muhammad. Kaya mga mahal naming kababayan mga Kristiyano, mali po, misconception, maling akala na itong Quran, yung napakinggan natin kanina,
ay kinopya sa Bible. Maling akala. Yan po yung ating tatalakayin. Yan po ating pag-usapan ngayong araw na ito, na ang Quran ay hindi kinopya sa Bible. Maling akala, misconception, ang Quran ay hindi kinopya sa Bible. Ang libro, ang Bible ng mga Muslim ay Quran. Mali po. No? Mali. Maling-mali. Na ang Quran ng mga Muslim, or rather, ang Bible ng mga Muslim ay Quran. Mali po yan. Hindi po maaari na ang libro, ang source book ng mga Muslim ay Quran ng mga Muslim. O Bible ng mga Muslim ay Quran. Mali po. Sapagkat ang Quran ay kapahayagan, revelation, na ipinahayag kay Muhammad na isang hindi marunong bumasa at sumulat. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, pinakamalapit na kahulugan, at ikaw, Muhammad, ay hindi marunong bumasa at sumulat bago pa man dumating ang aklat na ito. Sapagkat kung nagkataon na ikaw ay marunong bumasa at sumulat, magkakaroon ng dahilan ang kanilang pag-aalinlangan sa iyo. Yan ang sinabi ng Allah sa banal na Quran. Ang Allah mismo nagpatunay na itong si Muhammad ay hindi marunong bumasa at sumulat. Ang Allah mismo nagpaalala sa mga taga-Makkah, sa mga tao sa palibot na nandoon sa Makkah, sa mga kapamilya ni Muhammad, ang Allah mismo ay nagpaalala sa kanila na ikaw, Muhammad, hindi marunong bumasa at sumulat. Alam niyo po, kasi sa panahon ni Muhammad, nobody, walang sinuman doon sa Makkah ang hindi nakakakilala kay Muhammad. Kilalang-kilala po nila si Muhammad. Nobody. Lahat ng tao doon kilala si Muhammad. Kilala kung sino si Muhammad. Bakit? Dahil ang bansag kay Muhammad is Al-Amin. Yun yung bansag. Yun yung tawag kay Muhammad. Al-Amin. The trustworthy. Yan ang pagkakakilala ng mga tao kay Muhammad. The trustworthy. Al-Amin. Lahat ng mga tao na may mga malalahagang bagay, idinideposito, iniiwan, ibinibigay kay Muhammad yung mga bagay-bagay. Iniiwan kay Muhammad ang mga bagay-bagay. Pagbalik nila yun pa rin, nandoon pa rin. The trustworthy. Siguro, dito sa Pilipinas, kung trustworthy lang ang mga pinuno, hindi siguro tayo pobre. No? Hindi tayo pobre. The trustworthy. Dito sa Bangsamoro, kung trustworthy lang ang lahat, sigurado ko po, walang kalsada na lubak-lubak sa mga barangay natin. Wala ka makitang babo. Si Bapa, si Babo, si Bay, sino pa dyan, na Bangsamoro, nandyan sa gilid ng karsada, nagtitinda ng kamatis. Allahu Akbar. Wala po. Kaso nga lang, yung nature ng tao na mas mabigat, mas pinapahalagahan yung mundo kaysa akira, ay ito na nangyayari sa atin. Na? Yan po si Muhammad, the trustworthy. Kilalang kilala nila. No read, no write. Di marunong bumasa at sumulat. Kaya kabayang Kristiyano, mali po. Hindi maaari na ang mga pinagsasabi ni Muhammad
Hindi maaari na itong Quran, ito yung mga sinasabi ni Muhammad, ay kinopya sa Bible. Kung kinopya sa Bible, sabi ng ating mga scholar, sabi ng ating mga scholar, kung ang Quran ay kinopya sa Bible, bakit magkaiba? Bakit magkaiba? Ang mga nilalaman, magkaiba ang mga facts sa Bible at sa Quran. Magkaiba po. So, hindi maaari na ang Quran ay kinopya sa Bible. Sapagkat kung pag-aaralan mo, magkaiba. Mula pa sa panahon ni Adam, the story of Adam in the Bible, ikumpara mo sa Quran, magkaiba. Yung istorya ni Abraham sa Quran at sa Bible, magkaiba. Sa Bible, itinuturo ng simbahang Kristyanismo na ang panganay na anak ay si Isaac. Ang Quran ay nagsasabi na ang panganay na anak ay si Ismael. Ngayon, sa pag-aaral ng ating mga scholar, ay pinatunayan na si Ismael ay panganay na anak ni Abraham at hindi si Isaac. Sapagkat ang Bible mismo magpapatunay kung sino ang panganay na anak. Si Ismael ay pinanganak noong si Abraham ay 86 years old. 80 years old plus si Abraham. At si Isaac nang ipanganak ni ipinanganak siya, si Abraham ay 100 plus years old. So, sino ang nauna? Siyempre dapat. Ang panganay na anak ay yung ipinanganak si Abraham, yung ipinanganak na ang edad ni Abraham ay 80 years old, 80 plus years old. Yun ang panganay. Ang sumunod ay si Isaac, na ang edad ni Abraham ay 100 plus years old nang ito ay pinanganak. Ganun na po kadali, di ba? So, hindi maaari na hindi maaari na ang Quran ay kinopya sa Bible. Magkaiba po. Ha? Yes. Na? Alhamdulillah. Magkaiba. Sa Quran, si Jesus ay hindi ipinako sa krus. Sa Bible, si Jesus ay pinako sa krus. Ngayon, kapag pinag-aralan natin ang Bible, makikita mo na talaga pala, hindi pinako sa krus si Jesus. Allahu Akbar. Tingnan mo. So, hindi maaari na ang Quran ay kinopya sa Bible. Ayon po sa mga Bible scholar, ayan, Bible scholar ito ha. Sabi ng mga Bible scholar, siyempre mga Christian yan. Na? Kabayang Kristiyano? The Bible has 50,000 error. Yan po. Ngayon, kung ang Quran ay kinopya sa Bible, sabi naman ng ating mga Bible scholar, hindi po ito akin. Ito po ay bahagi ng ating napag-aralan lang. Napag-aralan lang natin ito. Hindi naman yung kaagad na lang, alam ko na ito. Hindi pinag-aralan nito. Kaya nga po sa Islam, ang Muslim ay iniuutos o ipinag-uutos sa isang Muslim na mag-aral. Ang isang Muslim po, hindi maaari na hindi nag-aaral.
Yes, paano ka makamemorize ng Fatiha kung hindi ka nag-aaral? Paano ka marunong magdasal kung hindi ka mag-aral? Di ba? Na, paano ka makabasa ng Quran kung hindi ka makapag-aral? Ay, siya nga pala. Kung gusto niyong matuto magbasa ng Quran, ay pwede po kayo makipag-ugnayan sa ating Da'wa Center dito sa Cotabato City. Ang TMDF Da'wa Center, nasa harapan po ng Notre Dame University, nasa taas ng Producers Bank. Yan po yung location ng TMDF. Meron po tayong pag-aaral kung paano magbasa ng Quran. Bumisita lamang po. O kaya makipag-ugnayan sa cellphone number 0965-587-8800. 0965-587-8800 po. Brother Abdul Muhammad Jacobo po yan. Alam nyo po, kapatid sa Islam, napakahalaga na marunong tayo magbasa ng Quran. Yes, napakahalaga. Habang may pagkakataon pa po, dapat marunong ka na magbasa ng Quran. Bakit? Ang Quran po ay kailangan natin. Kailangan mo ang Quran sa iyong libingan. Isa po sa kailangan, isa po sa dapat na baon, pinaghahandaan na baon ng isang Muslim habang siya ay buhay pa, ay ang baon na Quran. Dapat marunong ka magbasa ng Quran. Dapat ikaw ay nagbabasa ng Quran. Dapat ikaw ay nagbabasa ng Quran. Kailangan mo po yan sa iyong libingan. Paano ka magbasa kung hindi ka marunong? Di ka nakapag-aral ng Arabic, di ba? Kaya obligatory sa Muslim ang mag-aral. Kaya itong mga pinagsasabi po natin, pinag-aaralan po natin ito. No? Ngayon, kung ang Quran ay kinopya sa Bible, dapat ang Quran ay magkakaroon din ng napakaraming kamalian. Magkakaroon din ang Quran ng maraming error, maraming contradiction. Pero po, kabayang Kristiyano, ang mga Christian researchers mismo, mga Christian researchers, mga magagaling na mga Kristiyano, mga Kristiyanong pinag-aralan ang Quran upang hanapan ng mali, ang nagbigay ng conclusion. Conclusion, I therefore conclude. Pagkatapos ng kanilang pag-aaral, yan ang resulta. I therefore conclude. Gagawa sila ng conclusion. Ano ang conclusion nila? Na ang Quran ay kapahayagan mula sa Allah. Ang Quran ay kapahayagan. Ang Quran ay revelation. Ang Quran ay pinahayag lamang kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Revelation ang Quran, kapahayagan po. Ang Quran ay salita ng Diyos na ibinigay, sinabi lamang kay Muhammad, kaya nababanggit na wiwika, nasasabi ni Muhammad ang mga bagay-bagay na nilalaman ng Quran sapagkat ito ay kapahayagan lamang. Paano naisip ni Muhammad ang orbit? Isipin mo yan, kabayang Kristiyano. Paano naisip ni Muhammad ang salitang orbit? Paano naisip ni Muhammad ang salitang atom? Yes. Nung panahon ni Muhammad po, wala pang idea ang tao tungkol sa atom. Wala pang idea ang tao tungkol sa orbit. Kabayang Kristiyano, ang orbit po, kabayang Kristiyano, ay ang imaginary line kung saan dumadaan. Ito yung direction, ito yung highway,
na dinadaanan ng bawat planeta na umiikot sa araw. Yan po yung orbit. Kapatid sa Islam, ang araw po ay mayroong mga 9 planets. 9 planets, yes. May mga planeta na umiikot sa araw. At isa sa mga planeta na umiikot sa araw ay ang mundo, ang Earth. Yan, napag-aralan natin yan sa elementary, sa science, di ba? Elementary science subject. Ito pala mga planeta, kaya hindi pala nagbabanggaan ito, umiikot sila sa araw, hindi nagbabanggaan kasi mayroong imaginary line na doon sila, yun ang kanilang sinusunod, yung kanilang karsada, yun ang highway nila, kaya hindi nagbabanggaan. Katulad ba ng mga sasakyan natin? May highway tayo, may kalsada tayo, di ba? Hindi pwedeng papunta ka ng Barm Compound o Bangsamoro Government Center, papunta ka ng Bangsamoro Government Center, abay doon ka sa kaliwa, dadaan na kalsada, hindi pwede kasi ikaw ay mababangga. O di ba? Papunta ka ng super, galing ka ng Bangsamoro Government Center, papunta ka ng super. Hindi ka pwedeng dumaan sa kanan po. Doon ka talaga dadaan. Hindi ka pwedeng dumaan sa kaliwa. Doon daan ka sa kanan, di ba? Kasi mababangga ka. Yun. Bakit may mga nagbabanggaan, may mga nag-aaksidente, may nagsasalpukan? Kasi nga hindi dumaan doon sa dapat niyang daanan. Biglang liko. Hindi man lang nagatingin, biglang liko. Di ba? Yun, bangga, disgrasya. Biglang overtake. Pag overtake, tumatakbo, sumusunod sa isang sasakyan, biglang nag-overtake. Bigla kang nag-overtake. Pag nag-overtake ka, dadaan ka doon sa kabilang linya ng kalsada, di ba? Na may nakasalubong, bangga. Yan yon. Bakit hindi nagbabanggaan ang mga planeta? Kasi may orbit. Ganun lang po kadali. Siguro na-gets na natin, alam natin. Ngayon po, mga kabayang Kristiyano, nung panahon ni Muhammad, wala pong nakakaalam, wala pang idea ang mga tao tungkol sa orbit na yan, tungkol sa atom na ito. Wala pa silang alam. Walang alam. Hindi alam ng mga tao na yung buwan pala, wala yang sariling ilaw. Bakit umiilaw? Bakit lumiliwanag ang buwan? Kasi it is a reflected light. Reflected. Ang araw naman ay buwan. Or rather, ang araw naman ay lamp. Sinabi ng Quran, it is we who have made the sun a lamp. It is we who have made the sun a radiant light. And the moon a reflected light. Yan sinabi ng Allah sa Quran. Yan ang nakalagay sa Quran. Yan ang mababasa sa Quran tungkol sa buwan at araw. Na panahon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino po? Wala pa pong nakakaalam na ang araw ay may sariling ilaw, may sariling light, at ang buwan, kaya lumiliwanag ang buwan dahil sa reflection. Kaya, itong mga naghahanap ng mali, sabi nila, ang Quran ay salita ng tagapaglikha, the Word of God, na ipinahayag kay Muhammad. Ngayon, kabayang Kristiyano, hindi maaari na ang Quran ay kinopya sa Bible sapagkat ang Quran po ay walang kamalian. Walang error. Yan yung Quran, walang error. Isipin mo, parang hindi mapaniwalaan, kapatid sa Islam. Ito nga naghahanap ng mali sa Quran. Isipin mo, kapatid sa Islam, pati ba naman period pinag-aralan? Tama ba yung period na ito? Dapat ba na ang period ay dito ilalagay? Yung mga kritiko ng Quran po,
nag-aral ng Arabic. Isipin mo, nag-aral ng Arabic. Kailangan magaling sila sa Arabic para malaman mo kung tama ba ang pagkakalagay, tama ba ang pagkakagawa ng mga sentence, yung construction, yung komposisyon, tama ba, mali, according sa pamamaraan, according sa sistema, according sa rules ng Arabic, tama ba? Nagpakadalubhasa po sila sa Arabic para lang malaman kung tama ba yung pagkakalatag ng Quran, ng mga salita, ng mga period, ng mga kama. Allahu Akbar. Ganon po katindi. Ganon katindi yung kanilang pagnanasa, yung kanilang layunin na humanap ng mali sa Quran. Nagpakadalubhasa talaga sila na pag-aralan ang Quran. Mas bright pa sila. Napakagaling nila. Alhamdulillah po, napakarami sa kanila nagbalik Islam. Napakarami sa kanila nagbalik Islam. Paki-follow po yung aking Facebook page, Abdul Muhaymin P. Jacobo, Da'wa TV. Yes. Tapos paki-share, paki-pindot lang ng share button para maging bahagi kayo ng da'wa. Ito Facebook page ng ating 95.9, yes. 95.9, radyo natin FM. Like and follow naman ninyo. Para, tapos, pindutin yung mga bagay na, lalong-lalo na, yung mga tungkol sa Islam, pindutin natin. Naging bahagi na tayo ng da'wa. Walang kahirap-hirap, sabi ko. Walang kahirap-hirap po. Pindot ka lang. Share lang. Share button, pindutin mo lang. Nakadawa ka na. At magugulat po tayo sapagkat makikita mo po kung gaano kadami gabundok na reward na meron ka. Bakit ba kailangan natin ng reward? Bakit ba kailangan mag-ipon ng reward? Kailangan mag-ipon ng reward kasi sa araw ng paghuhukom, titimbangin yung ating gawa. The good deeds and the bad deeds, titimbangin yan. Siguraduhin natin, lahat ng alam mo, na kaya mo gawin mo po. Para makakuha ka ng good deeds. Di ba? Ganun lang po. Masya Allah. Kabayang Kristyano, si Muhammad, dahil hindi siya marunong bumasa at sumulat, ay naging dahilan para, sabi pa nga, no choice. No choice na po talaga. Wala po talagang choice. Sa ayaw man nila at sa gusto. Ayaw man nila o hindi. Sabi pa. Gusto man nila o hindi. Talagang dapat, kailangan, natanggap nila talaga. Natanggap nila. Wala na talagang choice, kaya natanggap nila ang Islam. Hindi nila kayang tanggihan yung katotohanan na dala-dala ng reliyong Islam. Ito rin ang nangyari sa mga yung sinasabing naghahanap ng mali sa Quran. No choice po. Sila mismo, natuklasan nila ang katotohanan tungkol sa Islam, natuklasan nila na totoo, salita ng Diyos, Word of God, revelation, kapahayagan yung Quran. So, tinanggap nila po, nag-Islam po sila. Kabayang Kristyano, subukan naman nating pag-aralan ng Islam. Or, ito aming sharing sa inyo ngayong araw na ito. Yung orbit, yung atom, yung buwan, yung araw, idinidescribe ng sinasabi ng Quran ang araw ay lamp. Sinasabi ng Quran na ang buwan is a reflected light. Allahu Akbar. Sinasabi ng Quran na ang mga planeta ay umiikot sa orbit. Allahu Akbar.
How did Muhammad know this? Paano nawika ni Muhammad ang mga bagay na ito? Ha? Meron pong isang pangyayari sa aming dawa, na? Mayroon pong pangyayari sa aming dakwa na mayroon kaming dinadawahan noon na yung tatay niya ay bingi. Yes, bungol po, bingi yung tatay. Pero bingi siya na hindi naman as in, yun bang mahirap lang ang pandinig sa kanya? Mayroon lang siyang diferensya sa pandinig. Pero talagang nahihirapan siyang makinig. Alam niyo po, hindi ka panipaniwala. Nung malapit na siyang mamatay, maniwala po kayo o hindi, yung mga pinagsasabi namin sa dakwa ay pinagsasabi niya rin. No? Nung malapit na siyang mamatay, nagkukwentuhan, nag-uusap-usap, nagsalita siya, yung mga bahagi ng lecture sa dawa, na nababanggit niya. Napag-uusapan niya, nasasabi niya, ibig sabihin, Masya Allah, kahit ganon kahirap, or kahit sabihin na mayroon siyang hearing problem, alhamdulillah po. No? Alhamdulillah. Mga mahal naming kababayan, dito po sa mga mahal naming kababayan mga Kristiyano, dito po sa Cotabato City, mayroon tayong Dawa Center. No, pwede kayong humingi ng reading materials, libre po ha. No, libre po. Ang TMDF Dawa Center, The Mindanao Dawa Foundation Dawa Center, matatagpuan sa Dato Manong Building in the Avenue, nasa taas tayo ng Producers Bank. Pwede po kayo makipag-ugnayan sa cellphone number 0965-587-8800 po. Brother Abdul Muhammad Nakubo po lamang. Mga kapatid sa Islam, meron ka bang katulong or kasambahay na non-Muslim? Ang kasambahay mo ba ay non-Muslim? Alam mo kabayan or alam mo kapatid, yang kasambahay mo na non-Muslim, yung katulong mo na non-Muslim, meron po siyang karapatan. Mayroon po yan siyang hak. Mayroon siyang hak, may karapatan po siya. Ano yung karapatan niya? Na kailangan maipaalam mo sa kanya ang Islam. Kailangan maipaalam mo ang Islam sa kanya po. Pwede mo siyang dalhin sa ating Dawa Center para maliktura natin siya, ma-share natin siya kanya kung ano ang Islam po. Na? Inshallah po. Meron po tayong kasambahay da'wa. Kasambahay da'wa. Dalhin po sa ating Dawa Center ang inyong mga kasambahay ng mga non-Muslim. Para ma-explain natin sa kanila, maipakilala natin sa kanila kung anong Islam. Ganun lang po kadali. Wala pong kahirap-hirap ito. Sa pagpapaabot ng turo ng Islam, ang requirement sa atin ay ipaabot lamang sa kanila kung ano ang Islam. Alhamdulillah. Na? Nanonood po sa atin ang ating kapatid na si Ali Akbar Pantaon. Masyaallah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan, brother. Yes, dito po sa ating Facebook live ay nanonood yung ating kapatid. Pagpalain kayo ng Allah. At sana po, mga kapatid sa Islam, yung ating sharing na ito ngayon, yung ating talakayan, makadagdag ng iman sa atin bilang mga Muslim. Madagdagan yung iman natin na, Masya Allah, na grabe pala ang Quran. Hahanga tayo kay Muhammad. Bibilib ka kay Muhammad. Bilib ka kay Muhammad. Alam mo, kapatid, bilang Muslim, kung makabilib ka kay Muhammad, walang dahilan para hindi mo magawa yung kanyang sunnah na kaya mo gawin. Di ba?
Yan po yun eh. Yan eh. Yun bang yung sunna ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaya mo gawin, gawin mo. Gawin mo po. Para sa kanya? Aba, hindi. Allahu Akbar. Hindi po. Gagawin ko ito para magkaroon ng punto kay Muhammad, magkaroon ng points. Plus point kay Muhammad. Hindi po. Kapag ginawa mo, kapag sinunod mo, ang mga sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga kanyang mga ginagawa, kapag sinunod mo, yan ay plus point para sa iyo. Yan ay para sa iyo. Para sa iyo yan. Hindi kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam po. Para sa iyo, kapatid. Isipin mo. Isipin mo, kapatid. Bago ka lumabas ng masjid. Ito yung sunna ng propeta. Bago lumabas ng masjid, magdikir ka muna. Yan ang sunna. Dikir. 33 times, 30, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, 33 times. Bakit para sa iyo? Bakit gagawin mo? Gagawin mo para sa iyo? Yes. Bakit? Kapag ginawa mo, ano man? Kapag ginawa mo, kapatid, para sa iyo yan. Bakit? Ano ang reward? Lahat, kapag ikaw ay nagdikir, 33 times, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kapag ginawa mo yan, pagkatapos ng sala, pagkatapos ng sambayang, pagkatapos ng pagdarasal, ikaw ay nagdikir, ang reward, lahat ng iyong kasalanan mapapatawad. Masya Allah. Para sa iyo, di ba? Oh. Bago ka magsala, bago ka magsambayang, bago ka magdasal, mag-ablusyon. Ano ang sunna? Ganito mag-ablusyon ng Propeta Muhammad. Ganito siya mag-abdas. Para sa iyo yan. Bakit? Lahat ng iyong kasalanan, nahuhugasan. Kasalanan ng mata, kasalanan ng bunganga, kasalanan ng tainga, kasalanan ng kamay, kasalanan ng paa. Allahu Akbar. Nahugasan, sumasama sa tubig, lahat ng dusa sa mata, sumasama sa tubig. Nawala. Nahugasan. Na-erase. Oh, di ba para sa iyo? Ganon yun, kapatid. Pero kung wala kang bilib kay Muhammad, ayun. Pagdating sa masjid, maupo ka na lang, magsilpon-silpon, wala ka nang ibang gagawin, wala ka kasi bilib kay Muhammad. Hindi mo kasi si Muhammad idol. Di ba? Hindi mo siya idol eh. Paano mo siya maging idol kung hindi mo naman siya kilala? Di ba? So, mahalaga po na nag-aaral tayo. Mahalaga na kilala mo si Muhammad. Sino ba si Muhammad? Sinong tatay niya? Sinong nanay niya? Anong nangyari? Anong nangyari? Ano mga pangyayari sa buhay niya? Bibilib ka kay Muhammad. Bago namatay si Muhammad, ano bang nangyari bago siya namatay? Sabi ni Muhammad, habang naghihingalo si Muhammad, kapatid, alam mo kung ano sinabi? Alam mo kung ano ang nangyayari nung naghihingalo si Muhammad? Abay lumalabas sa bunganga ni Muhammad, binabanggit ni Muhammad, umatin, umako, sala. Yun. Mga umak ko, mga tagasunod ko, sala. Yan yun. Isipin mo, mamamatay na yung tao, naghihirap na, naghihingalo na, ang iniisip pa niya ay tayo? At pinapaalala yung sala? Ganun po ang pagmamahal ni Muhammad sa atin. Pagkatapos yung kanyang mga ginagawa na para din sa iyo, hindi mo gagawin. Kaya mo naman? Di ba? Kaya mo naman magbigay ng piso na sadaka. Bakit hindi ka makasadaka? Bakit mahirap ba magsabi ng assalamualaikum? Bakit mahirap ba mag-smile? Nakasalubong mo yung kaibigan mo, kakilala mo, kapitbahay mo, kahit hindi mo man pansinin, nag-smile ka lang sa kanya, nag-smile ka, nagtango ka sa kanya. Pero parang mahirap naman na hindi mo masabi ng assalamualaikum. Napakahirap, no? Di ba? Parang mahirap. Parang hindi ko matanggap eh.
nagkasalubong ko ang kaibigan ko, kilala ko, hindi ko malang masabi, Assalamualaikum, Brad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hindi ko ba yun magawa? Napakadali. Tapos hindi ko magawa. Ano ba yan? Oh. Nasadaka yun, kapatid. Sadaka, sadaka, sadaka. Pag sinabing sadaka, hindi man pera lahat. Hindi naman pag sinabi, nandyan na naman si Jacobo, sadaka na naman ang topic, sadaka na naman ang pinag-uusapan ni Jacobo, pera na naman, aba hindi po. No, hindi. Pag sinabing sadaka, hindi lang pera yan. Masya Allah. Ha? Oh. Kita ka ng malaking bato sa kalsada. Ha? Mayroong kasing sasakyan na flat. Nilagyan niya ng bato yung kanyang gulong. Pagkatapos niyang ayusin yung kanyang gulong, umalis. Hindi man lang pinatabi yung bato. Nanadaanan mo, nakita mo yung bato, pinatabi mo yung bato, Allahu Akbar, sadaka. Tingnan mo. Oh, ganun lang po. Imposible naman na hindi tayo makagawa ng sadaka. Imposible na hindi ka makasadaka. Wala kasing pera, brady. Hindi, mali. Yung sadaka, hindi lang pera yan. Kaya mahalaga masyado po yung nag-aaral eh. Mahalaga masyado yung nanonood tayo ng mga video, nakikinig tayo ng mga lecture. Mahalaga kasi dagdag kaalaman yan. Dahil kung kulang ka ng kaalaman, naku, maraming mga bagay ay hindi mo magawa dahil kulang ka ng kaalaman. Diba? So inshallah po, napakabilis ng takbo ng oras. Huwag kalimutan, pindutin lamang ang share button. Naging bahagi ka na ng da'wa at ikaw ay makakaipon. Yes, makakaipon ka ng reward. Alhamdulillah po. Pagpalain kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang programa pong ito ang Islam, mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, every Tuesday lamang po dito sa 95.9 na Radyo Natin FM. Ay hatid po sa atin ng ating butihing BTA Member Parliament, Attorney Omar Yasser Crisostomo Sema, kasama po ang kanyang buong staff. At sa ngalan ng ating mga kasamahan dito sa 95.9 na Radyo Natin FM, Brother Fibe, si Sibay Maya, at sa iba pa nating mga kasamahan dito, ang inyong lingkod po, Brother Abdul Muhammad Jacobo, ay pansamantalang mamamaalam hanggang sa muli. Magandang araw sa lahat. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا